Okay, nako, kahit kauupo lang natin, may I ask you po, tayo lang ulit tayo saglit. Tayo lang tayo saglit po sa oras na ito. Okay? Galing po kami last Friday, Saturday sa Tagaytay for team building. Kasama ko po sila Jeff, Pastor JR, sila Sweet, si Berry, si Jana, Kahit nasa team building kami, lagi kong binubuksan yung FB ko po or nag-aabang ako ng news. Ang dalas kong makita, 0 pa rin tayo. Wala pa rin tayong medal. Ano ba naman yan? The following oras na naman, ano ba naman yan? 0 na naman tayo. Kagabi, mga around 11 na rin po kami nakauwi Doon ko ulit nabuksan, uy, ang ganda. Naka-gold medal tayo. Inawit na naman yung lupang hinirang or national anthem. Sobrang natutuwa lang po ako, especially kay Carlos Yulo. At naisip ko lang, gaano kadami yung hirap na dinaanan niya para mapangiti niya ang bansang Pilipinas. Lahat masaya kahapon Hanggang ngayon, umuulan ng post sa FB kung ganito yung makikita natin, ang ganda ng buhay. Pero yung tanong ko, paano kita mapapangiti bansang Pilipinas? Paano kita mapaparangalan? Imagine kung meron kang attitude, kahit dun pa lang sa loob ng bahay, paano ko kaya mapapangiti ang aking mga magulang? Ano kaya yung pwede kong gawin para mapangiti ko yung mga kasama ko sa bahay? Ano kaya yung pwede kong gawin para mapangiti ko yung mga leaders namin? Ano kaya ang pwede kong gawin para mapangiti ang outreach? Listen to this mga kapatid. Pag napangiti mo ang iba, napapangiti mo ang Diyos. Kapag napaparangalan mo ang iba, napaparangalan mo ang Diyos. What if kung ganito yung attitude natin? Hindi madali, mahirap, pero grabe, sulit. Na-imagine mo na ba kung ano ang pwedeng mangyari sa buhay mo kapag napangiti mo ang Diyos? Yung minsan parang gusto mo na sumuko sa maraming bagay, pero gusto mo pa rin ipaglingkod ang buhay mo sa iba, napapangiti mo ang Diyos. Hindi naman sa lahat ng bagay, excited ka na gumawa, excited ka na kumilos, excited ka na tumulong, excited ka na maglingkod, pero pinipili mo pa rin na humakbang dahil alam mo, di po ba pag nakakatulong kayo sa isang mahirap, di po ba pag nagbigay kayo, pagkatapos ngumiti, yun na yung bayad, pero iba pa yung bayad ng Diyos. Alam nyo, grabe ang reward pag napangiti mo yung bansang Pilipinas at ang Diyos. Eto ngayon si Carlos Yulo, kahit araw-araw ngayon kumain sa Vikings, free po siya lifetime. Kumuha ka muna ng gold medal sa Olympics. Minsan ang gusto natin yung Vikings, hindi yung hirap, hindi yung sakripisyo. Sana maniwala ka, lahat ng paghihirap na ginagawa mo, may gantimpala sa dulo yan. Amen? Sana maniwala ka, lahat ng sakit, ang dulo niyan, lahat ng luha, ang dulo niyan, luha ng kagalakan, luha ng pagtatagumpay. Ayokong sayangin, ayokong baliwalain. Lahat ng nagsisikap, may magandang kahihinatnan. Kaya ngayon minsan, di ba, yung maliit lang na thank you, nalulusaw na yung puso natin. Thank you. Thank you. Napakaliliit. Kaya nga po nai-excite ako sa Praise Church. Kasi 23 years na tayo and yet, andito ka pa rin. Naglilingkod, nagbibigay. Ako nga po minsan nalilito Sobrang nangangarap ako para sa inyo. E di mas lalo na ang ating Panginoon. The Lord will honor your hardship. The Lord will honor your service. The Lord will honor all your prayers and sacrifices for the kingdom of God. Taas natin dalawang kamay natin sa Panginoon. Father God, ang Praise Church, simple lang naman po kami. Hindi po kami sikat, pero ang galing ng Diyos na aming pinaglilingkuran. Napakatalino ng aming Diyos na pinaglilingkuran.
Napaka-perfect ng Diyos na aming pinaglilingkuran. Panginoon, yung mga kamay na ito na nakataas, may mga pinagsisikapan sila ngayon na gustong buuin. Yung mga kamay na ito, pagod na rin. Pero Lord, ang inspirasyon nila, kapag nagawa nila ang mga bagay nito, una tigit sa lahat, ikaw ang ngingiti, ikaw ang sasaya, ikaw ang tunay Panginoon na mapapapurihan. Panginoon, once again, we declare wala kaming ginawa na masasayang. Wala kaming ibinibigay na mawawala ng kabuluhan. Walang sakripisyo, O God, na mauwi sa wala. Maaring sa ngayon, zero kami. Maaring ngayon, wala kaming gold, Panginoon. Pero isang araw, gigising kami. Panginoon, eto na yung katuparan ng aming mga pangarap. Eto na yung katuparan ng aming mga panalangin. Eto na yung katuparan ng aming mga minimiti. Thank you so much, O God, even sa word na aming matatanggap po, Panginoon. Ngayon pa lamang, mapangiti ka namin, yung mga outreach leaders namin, Panginoon, na team na papunta mamayang hapon. Ngayon pa lamang, may great excitement and joy may mangyayari. Thank you so much, O God, in Jesus' name, amen at amen. Okay, congratulate muna natin yung mga katabi natin. Sabi natin, congratulate, panalo tayo kay Jesus. Okay, thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, anak. Thank you. Wow, thank you, God. Thank you, Lord. Starting over, maraming pagkakataon talaga. Ang buhay natin, laging meron tayong gustong simulan, may gusto tayong gawin. Kasi hindi naman lahat ng ginagawa natin perfect. Merong pagkakataon, minsan niya, dami nating plano. Hanggat hindi mo ginagawa yan, hindi mo matututunan. Kaya might as well, hakbangan mo na. Pag hinakbangan mo, ayun pala yun. So okay lang po yun, okay lang yun. Start right. Pero kung magsisimula ka, kahit nadapa ka, huwag mo namang ulitin yung isang bagay na madadapa ka po muli. So start right. Ang pinakamagandang lugar na magsimula ka, yung pagsisimula na kasama mo ang Diyos. Na lahat ikinukumit mo sa Panginoon na unless, O God, nasamahan mo kami, wala kaming magagawa. Start right. And then sabi natin, take a risk or take a step of faith. Gaano man kabigat, gaano man to katindi, hakbangan mo lang. Yes, kahit 10,000 steps yan kataas, pero lahat nagsisimula sa one step. Di po ba? Pag humakbang, may biyayang makakamtan. Amen? Start right and then, timing is everything. Napakahalaga din naman po, ipanahaba ng nanalangin tayo, nagpaplano tayo, nag-iisip tayo. Timing is everything. Yes, pumakbang, pero wag sobra nagmamadali. To the point na kapusin ka na or masunog tayo. And last time, it's time to work. Work with purpose, work with people, and work with passion. Ngayon naman po, pag-aralan natin, hindi lang it's time to work when you are working for the Lord. Specifically, gusto kong tagalugin, kapag ikaw ay may magandang ginagawa para sa Diyos, ano yung mga bagay na kailangan nating asahan or dapat nating tandaan? Mga kapatid, habang nabubuhay, hindi pwedeng wala tayong gustong gawin para sa Diyos. Ang totoo po, kung meron mang big picture na malaking ginagawa si God is building His kingdom. Hindi tayo ang nagtatayo ng kingdom. Nagpa-participate lang po tayo. The architect is God. Si God ang nagtatayo ng church niya. I will build my church. Pero tayo nagpa-participate sa ginagawa ni God. And thank you so much kay God kasi pwedeng hindi naman tayo kasali pero isinasama niya tayo sa maganda niyang ginagawa. Ngayon, ang tanong natin muli, ano yung magandang ginagawa mo para sa Lord? Kaya huwag ho tayo mangangarap na isang araw, wala na tayong gagawin. Ang totoo, habang nabubuhay, may ipinapagawa ang Diyos. When you are working for the Lord, ano po ang dapat nating tandaan? Kapag may magandang ipinagagawa sa iyo si God. Okay? So, sabi natin po lahat, 3. Lagi naman tayong 3 halos, yung ginagawa natin sa sermon. Number 1, pag may maganda kang ginagawa para sa Lord, number 1 is expect opposition. Pag may maganda kang gustong buuin, pag may maganda kang gustong gawin, pag may maganda ka na gustong itayo na alam mong mapapangiti mo ang Diyos, expect opposition. Nang mabalitaan ni Sanballat na itinatayo naming muli ang pader, nagalit siya ng gusto at hinama kaming mga Hudyo. Sa harap ng mga kasama namin o kasama niya at ng mga sundalo ng Samaria,
sinabi niya, ano ba ang ginagawa sa mga kawawang Hudyong ito? Ano po? Grabe, no? Ang ganda ng plano nila, aba, marami sila agad naranasan ng mga problema. Akala ba nila may tatayo nila uli yung pader ng Jerusalem sa loob lang ng isang araw at makapaghahandog uli sila? Oh, at least may idea sila. Nang itinatayo nila na Wall of Jerusalem ay para sa Panginoon at ito ay honor and worship kay God. Akala siguro nila magagamit pa nila ang mga nasunog at nadurog na mga bato ng pader. Actually, totoo naman in a sense, yung paghamak sa kanila, ngayon magtatoy, mahirap ka lang, magiging doktor ka. Tumigil ka, nahihibang ka, luka-luka ka. Tutulong ka sa mga mahirap, sarili mo nga hindi mo matulungan. Wow, parang ganun ang naranasan nila Nehemiah. Kapag may magandang ginagawa, umasang may babangga. Unang-una, the devil is our enemy. Gusto kong liwanagin yan. The devil is our enemy. His name is Satan. At si Satan gumagamit ng mga tao para hadlangan ang ginagawa ng mga taong nagmamahal sa Diyos. Kaya minsan pag may halimbawa, may ginagawa ang isang kapatid natin, maganda, pag isang kakaranas na opposition, alam niyo po, may idea na tayo. Totoo, makakaranas ito ng sakit at hirap bago niyo mabuo ang isang bagay para sa Lord. But even that, hindi tayo susuko. Kapag may magandang ginagawa, merong babangga. Ang unang bumangga, kila Nehemiah at naranasan nila, yung word ng mockery. Ginawang katatawanan po sila. Iba po yung mockery sa mackerel. Ang mackerel po, project po yan ng Bezalel. Ano po, mackerel, ano po, mukhang sardinas yan, parang mga ganun, di ba? Yung mockery po, ano baka sabihin nyo, from the root word, mockery, ano po, mackerel, ano po. So mockery, ginawang katatawanan. Meron na ho bang nagtawa sa inyo because may maganda kang ginagawa at gustong gawin para sa Lord? Actually, yung mga nagtatawa na yan, mga taong naiinggit na ayaw umasenso po tayo. And even the devil, ayaw niya na umangat tayo. So, pag may nagtawa sa iyo, hayaan nyo lang silang magtawa. Ano po? Ang inspirasyon mo ay ito, kakabagan din sila. Ano po? Nakaganti. Ano po? Hindi, even yung mga nagtatawa, wag tayong ano po. Maganda yung term natin na tinatawag dati po, no, kasabihan, sa akin pa rin ang huling halakhak. Sa bandang huli, ang totoo pa rin magsasaya at magtatawa yung may ginagawa kaysa walang ginagawa. Amen? O, tapikin mo sa mukha yung katabi mo, sabihin mo, buti na lang yung cute na yan may ginagawa. Diba? Kasi ang pangit naman, kung cute ka, ang ganda mo, wala kang ginagawa. Amen? Okay? So, mockery. Ano po mockery or pagtatawa? Okay, number 2 is this. Sinabi pa ng Amonitang si Tobaya na nasa tabi ni Sambalat, kahit asong gubat lang ang sumampa sa pader na yan, mawawasak na yan eh. Alam niyo ba yung mga kontrabidang ito sa buhay, napaka-extreme. Ano ba napaka-extreme? Ano po, napaka-extreme yung to the point na talagang i-exage ka talaga. Ano po yung pagko-comment nila sa buhay nila. Ang tawag po dyan yung word na ridicule, inaalipusta ka. Pambirang, tatayo ng din gusto, baka wala pang isang araw yan eh, tapos na yan eh, talagang bagsak na yan eh. Sino po rito yung minsan naalipusta ka na? Ano po? Iba po yung pusta, iba po yung pustahan yon. Yung inaalipusta ka talaga, dinidegrade ka, minamaliit ka. Mga kapatid, iyan ang minsan ginagawa ng demonyo. By the way, yung dinidiscuss ko po, ang tawag dyan, external opposition. External opposition pa yan. Mga galing pa sa labas na mga hadlang. Iba pa yung internal opposition. Totoong may external opposition na galing sa labas na kapag may mga bagay na gusto kong simulan at gagawin. Naalala ko po nung sinabi ko pong gusto ko pong mag-aral. Sabi ng nanay ko, anak, wala kang damit. Hubo ba ako? Pero siguro, sabi ko naman, sa sarili ko na lang, siguro ayaw lang talaga ng nanay ko na magkawalay kami. Ano po? Pero yun minsan may even mga mahal mo sa buhay, pwedeng panggalingan ng hadlang sa mga bagay na gusto mong gawin para sa Panginoon. Pero naunawaan naman natin, totoong may mga hadlang. Ridicule. Basahin natin yung verse na ito. Ngunit nang mabalitaan ni na Sambalat, Tobaya at ng mga taga-Arabia, taga-Amon, ng mga taga-Ashdod, parang Avengers na to, ano po? May iba-iba yung lugar, na patuloy ang pagtatayo ng pader ng Jerusalem at natakpan na ang mga butas nito. Galit na galit sila. Binalak nilang lahat na salakayin ang Jerusalem
para guluhin kami. Aba, mabigat nito kasi verse, ano na yan eh, verse 7 and 8. Hindi lang po mockery, ridicule, ano po, conspiracy. Grabe. Hindi ko na sinama yung isang verse dyan. Gusto pa silang patayin. Nagsabuatan sila para patayin. Merong conspiracy na nangyari. Dati isa-isa lang yung nagmamak sa iyo eh. Aba, may mga tao, talagang pagtutulungan ka pa, merong pagkakataon, magsasanib puwersa, yung mga taong pwedeng gamitin ng kaaway para tayo pabagsakin. Si Nehemiah, imagine that, ganyan po ang kanyang naranasan. Ano po? May nagbalak sa kanya na patayin at wasakin. Hindi naman nakapagtataka kasi ang devil talaga nagpunta rito para nakawin ang magandang ginagawa at pangarap mo sa Panginoon, patayin ang ginagawa mong bagay sa Panginoon at sirain ka mismo. Kaya mga kapatid, let me grab this opportunity po, pray for your leader. Kasi kapag ang leader ang naapektuhan, ang daming tatamaan. Kaya we should pray, yung mga kilala natin, lalo mga leaders, na sana walang madaya, walang mapabagsak at walang masira ng demonyo. So ang tawag dyan is, again, lahat po itong binanggit ko, external opposition. External, galing sa labas. Tingnan po natin ito naman na po. Sinabi ng mga taga-Juda, eto na, internal na to. Internal opposition ito. Sinabi ng mga taga-Juda, pagod na kami sa pagtatrabaho. Hindi ito kalaban ha. Ito mga kasamahan ni Nehemiah itong gumagawa. Napakarami pang guho na dapat takutin. Hindi na namin ito makakayang tapusin. Nehemiah, pagod na kami. Di ba? Tawag natin dyan, when you are doing great for the Lord, expect internal opposition, pwede ka makaramdam discouragement. Discouragement is panghihina ng kalooban. Marami talagang nakakapagod when you are working for the Lord, when you are serving for the Lord, where you are contributing to the great cause for the glory of God. Ladies and gentlemen, mga kapatid, Praise Church family, pwedeng mapagod, wag lang susuko. Amen? Pwedeng magpahinga, wag lang ho tayong susuko sa buhay. Hindi ko po minamaliit, at totoo po yan, ini-expect ko po, yung mga outreach team natin, makakaramdam kayo ng pagod. Bakit? May ginagawa kayo para sa Panginoon. Minsan, ikaw na, abono pa lahat, may ginagawa ka para sa Panginoon. Pwede kang mapagod. Hindi po inaalis ng Bible na tayo mga Kristiyano at may ginagawa sa Panginoon, may panahon na mapapagod tayo, pero hindi tayo susuko. Amen ho ba tayo doon? Internal opposition. Kaya alam nyo ho, again, may highest appreciation sa mga taong may sinusubukan. Kapag nakita mo ang buhay at nasabi mo na ito, walang madali sa buhay. Di ba? Yung kinainggitan mong may negosyo, walang madali sa buhay. Yung na-honor, walang madali sa buhay. Lahat pinaghihirapan, lahat pinagsisikapan. Amen po ba tayo dyan? So there is a discouragement and that is normal. Ang normal is, ang hindi normal is, yung nakaramdam ka ng pagod, sumuko ka na. Okay? So kung nadi-discourage ka man ngayon, ang ganda-ganda ng place na ito. Lalo na yung kinanta ng praise and worship. Grabe yung faithful niya. Ako minsan one word lang sa awitin. Lord, okay na ako. Panalo na ako, Panginoon. Alam ng Diyos kung paano ka lalambingin. Alam ng Diyos kung paano ka i-inspire. Alam ni God kung paano ka niya palalakasin. Amen? Buti na lang, may arkitekto tayo na ang Diyos hindi talaga napapagod sa atin. Malakas na palakpak para sa Lord. Come on! Wow, thank you, Jesus. Yes, there will be an internal opposition. Kalaban na natin dito yung sarili natin, wala sa labas, kundi nasa loob. Pero still, ma-overcome natin yan. Okay? Habang pinag-iisipan ko ang kalagayan namin, ipinatawag ko ang mga pinuno, mga opisyal, at ang mga mamayan, at sinabi ko sa kanila, huwag kayong matakot sa mga kalaban. The second internal opposition is fear or takot at pangamba. Paano kung may sinimulan kami at hindi namin matapos?
Paano kung along the way, yung mga leaders at volunteers mag-atrasan at magbalikan, ano yung gagawin natin? Paano kung nag-put up ako ng ganito, nilayasan ako ng tao ko? What will happen? Marami tayong totoo po, threat is real, especially from the enemy, pero again, mas malaki pa rin yung cause natin at dahilan para magpatuloy kaysa mga takot at pangamba. Lalo na yung mga estudyante rito, nag-aaral ka pagkatapos, alam mo na sa peligro ang hanap buhay ng tatay at ng nanay mo, naroon agad pumapasok yung takot at pangamba na baka hindi ka makatapos. Mga kapatid, I want to warn you. Alam niyo po, maraming internal opposition, pero isa sa takot natin, pag nagkasakit ka, pag nagpa-laboratory ka at may na-detect sa'yo, hindi ko sabihin po, pero this week po, may dinalaw po kami na pastor din o asawa ng pastor. Nakinig lang po kami. Ang mga leader natatakot din. Amen. Ang mga leaders, pinangangambahan din. Dinadapuan din tayo ng takot. Dinadapuan din tayo ng pangamba, pero hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Kaya lalo yung may mga laboratory na naghahantay ng result. Minsan takot natin yan po eh. Lalo nga, pasensya na po kayo, kaya kami mga lalaki, bihirang magpa-check up. Kasi baka may makita. At pag may nakita kami, nakita sa lab namin, magpapalit kami ng doktor para maiba ang result. Ang mga babae, dyan ako hanga sa inyo po, ano? Yung ang galing nyo magpa-check up na hindi kayo po natatakot at nangangamba. Mga leaders, hindi ko sasabihing mahina ang pananampalataya mo. Kapag merong time, natatakot ka rin at nangangamba. Totoo din po yan, nakakaranas tayo. Pero hindi tayo nananatiling natatakot. Kahit nga may takot, natutuwa po ako sa iyo, humahakbang ka, nagpapatuloy ka because the Lord is with you. Amen ho ba tayo doon? O lahat na nakakaramdam ng pagod, pangamba, malakas na palakpak para sa Panginoon. Sabi ni King David, tuntuwa po ako sa awitin niyan, hiding place, whenever I'm afraid, I will trust in you. Di ba si David? Napapaligiran po siya ni King Saul. Walang kapag-apag-asang mabuhay. Pero kahit napapaligiran ka ng mga takot, kahit napapaligiran ka ng kaaway at pangamba, basta si Jesus ang iyong kasama, makakatayo kang matatag sa buhay at ang mga bagay na iyong ginagawa. Can I hear amen? O sabi, encourage mo naman yung katabi mo, buti na lang, sinasamahan ka ng Diyos. Si Ma, kung di sinasamahan ng Panginoon, hindi ko alam. Ano po, marami rin pinagdadaanan yung anak nating ito. Sila Crisanta, sila Mark. Kasi mga kilala natin yung mga ito eh. Alam natin mga hindi common yung mga dinadaanan nila. Na alam kung hindi lang din sila sinasamahan ng Diyos, ano po, sila Banji, ano po, Banji, so sila Ate Baby, ano po, si Nanay Puring, Ate Luz. Alam niyo po, tayong lahat ng narito, especially kapag may maganda ka talagang ginagawa kay God, external opposition. Ang magandang balita ito ang magandang balita. Lahat ng kakaharapin nating problema at balakid, may solusyon. Lahat ng kakaharapin natin na hadlang, mapagtatagumpayan. Amen? Yung pagod ng katawan, isang paligo lang ang katapat niyan, balik na naman yung lakas natin. Pero kapag yung spirit, o yung soul ang nasugatan sa atin, minsan ang tagal nating makarecover. But even that, there is a solution from God. Okay, how about this one? Pangalawa na tayo. Ano gagawin natin kapag may magandang ginagawa ka sa Lord? Eliminate obstacles. Eliminate obstacles. Kapag may bumabangga, banggain ng panalangin. Okay, di ba? Ganda-ganda naman ng word nito. Ito lang ang makuha natin sa umagang ito. Panalo na tayo, agad akong nanalangin. Sino rito yung merong spirit na agad akong nanalangin? May problema? Agad akong nanalangin. Meron takot? Agad akong nanalangin. May nakikita akong paparating? Agad akong nanalangin. Wow! Paano mo patataubin ang isang taong marunong manalangin at kumapit sa Diyos? Agad akong nanalangin, O aming Diyos, pakinggan niyo po dahil hinahamak po nila kami. Lord, kung ano yung pinagsasabi nila sa amin, pinanghihinaan ng loob kami, Lord. Sa kanila po sana mangyari. Ako kayo, binalik na yung Nehemiah, no?
Sa kanila po sana mangyari ang mga panunuya nilang ito sa amin. Madala sana sila sa ibang lugar bilang bihag. What is our first line of defense sa mga problema, balakid na kinakaharap natin? Prayer. Prayer is our first line of defense. Totoo po yun. Harapin mo ang maraming bagay sa panalangin. Maaring kinakapos ka na ngayon, sabi nila, ang August is August. Yung 7, kawit ang palakol. Pero kahit saan ko reviewin, grabe ang biyaya ng Diyos nitong month of July. Hindi talaga nakatali sa kung anumang pungso yan or anumang hula or ganyan. Hindi tayo doon nakatali. Hindi. August, oh God, you are faithful. Amen po ba? Oh God, you are magnificent. Oh God, you are powerful. Amen? So, this is our first line of defense. Leadership team, outreach team, may mga pag-attack. Pero our first line of defense is prayer. Katulad ni Jonathan, ng Jehoshaphat, Lord, hindi na namin alam ang aming gagawin. Tulungan niyo po kami. Be honest to God and pray. So, ano pa yung pangalawa na pwede nating gawin kapag merong pag-atake o may mga kalaban? Subalit nanalangin kami sa aming Diyos at naglagay ng mga gwardiya araw at gabi para maprotektahan ang mga sarili namin. Ito yung pangalawa nating gagawin. Pag sobra tayong nahihirapan, pag sobra ang laban, pag sobrang may kakulangan, ito yung tindihan natin, yung gagawin natin, more prayers. Dagdagan nyo pa yung panalangin. Samahan muna ng prayer and fasting. Kasi pag nagreklamo lang tayo, pag nagpaawa tayo, bandang huli, makakaramdam na tayo ng self-pity, parang ang hirap. More prayers, mga kapatid. Dagdagan pa ang ating panalangin. Data sa gabi ka lang nagpe-pray, dagdagan mo sa tanghali. Lord, ang bigat pa rin. Dagdagan mo sa umaga. Ang bigat pa rin, Lord. Tirahin mo sa madaling araw. Pagkatapos, sabi ng devil, hindi ko na to kaya. Lilipat na lang ako nung hindi nagpe-pray. O sabihin mo sa katabi mo, baka lipatan ka. Tingnan nyo nga po kung amoy panalangin yung katabi mo. Pambihira, yung hindi pala nagpe-pray, pwedeng lipatan. Kasi pag hindi ka kaya talaga ng devil, di po ba? Maasaro yan pikon yan Pero bandang huli, aalis yan. Pero pag hindi ka na naman nagpe-pray, welcome na naman ako nito, hindi na ito nagpe-pray. Bakit nga ba tayo mga Christian, mga kapatid, let me remind you lang, pag hindi pa may matinding laban, hindi magpe-pray ng matindi. Di ba? Although may mga kapatid naman tayo, lagi sinasabi, Pastor, pag-pray mo naman ako. Bakit? May problema ko. Mga kapatid, okay lang naman yung may backup support of prayer, pero maganda, ikaw muna unang lumaban sa panalangin. Ano po? Dati may ginagawa po kami ng mga primary leaders, mga key leaders natin. Pag nag-text ng 911, back up na agad sa prayer yon. Wala nang tanungan kung ano prayer request niya. Basta nag-text yan o nag-message ng 911, ibig sabihin, pray for me. May laban ako. Naalala ko po nung nagsisimula ang praise church, meron tayong kapatiran. Sabi niya, Pastor, meron po akong pinsan. Parang magdibon niya sa araw nito, sinasapian ng masamang espiritu. Grabe, so pumunta po ako. Nung pumunta na po ako doon, nakita ko ang daming matatanda na nakapiligid, yung parang sa mga regal shaker na matatanda. Parang gusto ko nang umatras Pagkatapos eto na, may bawang, may sibuyas, paminta. Sabi ko, mag-aadobo po ba kayo ngayon? Pero ang bigat ng lugar. May nag-iisa tayo, naroon si Chen, sino pa ba isa kasama? Si Kuya Pons yata, kasama ko yata si Kuya Pons sa Novaliches that time. May nakita akong phone. May tinawagan ako. Nanay Puring, nasa gitna po ako ng mga mangkukulam Sabi ko, Nanay Puring, tatawagin niyo po sila Nanay Chayong. Pag-pray niyo po ako, alauna, titirahin ko na to. Alauna, 12 pa lang, bumanat na.
Pinag-pray ko po yung babae po, yung magdidibo. Aba, parang ahas. Parang ahas na malipit po. Hindi naman nag-number 8, hindi naman. Basta gumanon lang po. Hindi, sabi ko, sa pangalan ni Jesus. Binanggit ko nga pala yung 1 John 4:4 muna. Karoon ng pagkakataon. Mga kapatid, saglit lang po let me share lang yung 1 John 4:4. Ang Espiritong nasa atin ay mas makapangyarihan kay nasa Espiritong nasa sanlibutan. Doon po gumalaw po yung babae po. Nagpitpit na ng bawang, nagkait ng sibuyas, ano po. Basta yung ganun lang, in Jesus' name, lumayas ka, magdidibo pa naman ang batang ito. Lumayas ka, hindi ka imbitado. So, ano po, nakawala po, lumayas. Kaya nga po, get ready mga outreach team. Meron rin po tayong kinausap na leader. Paano, pag may nangyaring ganito, meron po tayong, parang in a sense, paano mag-deliver. Kasama po yan sa training na inihanda po natin. So, nung nag-pray na po tayo, at nakawala na yung babae, wow, thank you Lord. Kaya lang yung tatay niya wala doon. May kasamang mananawas. Saktong-saktong pagdating niya, ganito ang entra niya. Huwag na kayo maglala! Nasa baso na ang masamang espiritu. Gusto kong pukpukin Tumigil kasi paing. Alam mo yung demonyo, mga agaw ng karangalan. Sige po, bakit ang demonyo sa New Testament, nagsasalita siya ng ganito, O Panginoong Jesus, na makataas, tumahimik ka! Hindi pa maganda ang sinasabi ng demonyo. Pero bakit siya pinatigil ni Jesus? Kasi ang demonyo, hindi pwedeng pagmulan ng karangalan ng Diyos. Ang demonyo, hindi pinapahintulutan ng Diyos na purihin siya. Dahil ang inaasahan ng Diyos na magpapasalamat sa Kanya, ikaw na tinubos, ikaw na niligtas ng Diyos. Can I hear amen? O malakas na palakpak para sa Lord. Amen. So lang po, wag po tayong matatakot o mga gamba. Yes, merong totoo po talaga mangyayari. But always remember, mas makapangyarihan ng Diyos na nasa atin. Amen po ba tayo doon? Okay? So more prayers. So sige, paano kung hindi pa talaga makuha? Nang mabalita ng aming mga kalaban na nalaman namin ang balak nilang pagsalakay at naisip nilang sinira ng Diyos ang balak nila. Naisip nilang sinira ng Diyos ang balak nila. Kitang-kita nila po, even ang kaaway. O even ikaw mismo nakita mo kung paano sinira ng Diyos ang balak ng kaaway. Alam niyo po, ang pangatlo na pwede talaga nating gawin is claim the power of God through prayers pa rin. Mga kapatid, kapag may nakita tayong nangyaring maganda, huwag natin mong masyadong ipalagay na because we are magaling. Hindi po. Pag nag-pray ka, pag merong more prayers, merong prayer power. Merong power na magmamanifest na tunay po na sinasamahan ka ng ating Diyos. Most of the time, ang talagang pinakamatindi mong sandata sa maraming bagay, takot at panghihina ng kalooban, and even external position is sigat pa rin through prayers. Mga kapatid, huwag naman sana nating ipalagay. May mga taong pwedeng gamitin ng demonyo o ni Satanas para hadlangan tayo. Maring magulang mo, kasama mo sa trabaho, pero hindi po talaga sila ang kalaban natin. Ang totoong kalaban natin ay si Satan at ang kanyang mga kampon na gusto huwag umusad ang kaharian ng ating Panginoon. Sabi niyo po sa katabi niyo po, hindi kita kalaban. Sa cute mong yan, O pangatlo, dito na tayo magtatapos. Number 1, expect opposition. Number 2, eliminate obstacles. Yun ang gagawin natin pag may maganda kang ginagawa para sa Lord. Basta ang premise, may maganda kang ginagawa. Hindi naman yun, gumawa na naman ng kaaway, wala ka naman palang ginagawa para sa Diyos. So, hindi po ganon. Pangatlo, alalahanin natin ang makapangyarihan at kamanghamanghang Panginoon, makipaglaban tayo para mailigtas natin ang ating mga kamag-anak, mga anak, mga asawa, pati ang ating mga bahay. So, ang gagawin natin ngayon is emphasize the offensive. Meaning, mag-focus ka sa magandang ginagawa mo. Hindi sa hadlang o balakid na humahadlang sa iyo. Regardless kung ano maranasan mong hirap sa pag-aaral, mag-focus ka sa pag-aaral mo.
iyon pa rin. Maaring meron sa hindi ka kasundo sa pagtatrabaho, mag-focus ka sa trabaho mo, sa task mo. Huwag sa hadlang. Kasi pag na-distract ka, talo ka na eh. Ano po? So number one is this, fight for your family. Merong pagkakataon, gusto mo na sumuko, paano naman ang pamilya mo? Halimbawa, gusto mo na sumuko, pero sabi ko nga, no, mahirap mag-business, lalo na sa mga kapatiran natin. Pag sumuko ka at isinara mo, ilang pamilya ang maapektuhan yan? Meron niya pong nagsisimula pa lang mag-business, nakipag-usap po sa atin, sabi niya, Pastor, alam niyo po, dadalawa lang po yung tao ko, gusto ko na isara yung business na ito, pero kapag naiisip ko yung dalawang pamilya na mawawala ng hanap buhay, kahit ako pagod at kahit ako nahihirapan, balik lang po ako sa maganda kong ginagawa. Kaya nga itong company nito, 500 na tao ang natutulungan. Ibig sabihin, 500 pamilya ang pwedeng mawala ng trabaho pag nagsara ang company ito. Fight for your family. Mas makakatulong ka kung makakatapos ka ng pag-aaral. Mas makakatulong ka pag hindi ka nag-resign sa hanap buhay. At huwag kang magre-resign kung wala pa ho naman tayong kapalit at wala tayong ipon na pwedeng magamit ho talaga. Mga kapatid, mas malaki ang nawawala sa ating dihamak kapag inihinto natin ang isang bagay. Tingin po kayo sa akin, do you agree and do you believe? May malaki tayong dahilan na magpatuloy kaysa huminto sa buhay. Amen? O lahat na nag-agree, malakas na palakpak, ibigay nyo naman sa Panginoon. O may natututunan po, may natututunan. Wala po akong nakitang gumanda ang buhay na inihinto niya ang magandang bagay na kanyang ginagawa. How about this one? Ngunit mula ng araw na yon, kalahati lang sa mga tauhan ko ang gumagawa ng pader dahil ang kalahati ay nagbabantay na may mga sibat. Pananggalang, palaso at panangga sa dibdib. Ang mga opisyal ay nakatayo sa likod ng mga mamayan ng Huda na gumagawa ng pader. Okay. Ang isang kamay ng mga nagtatrabaho ay may hawak na mga gamit sa paggawa, pwedeng pala, pwedeng something ganyan, at ang isa namang kamay ay may hawak na sandata, pwede pong sword. At nakasukbit sa baywang nila ang espada, ang tagapagtunog ng trumpeta ay nasa tabi niya. What does it mean? Yes, ginagawa ko, nagpapatuloy ako na gawin ang isang bagay, pero aware din naman ako na patuloy ako nagpe-pray at naghahanda na anytime, pwedeng nanalo ka, round 1, round 2, magpapahimik po yan yung kaaway, pero babalik at babalik po yan. Hanggang sa wala na po talaga siyang magawa. Okay? So, number 2 is, continue in the work of God. Continue in the work of God. Yun po yung gagawin natin. Hindi tayo tatahimik. Muli, gagawa po tayo. Continue in the work of God. Yes, maraming mga hadlang, ano po. Pero ang sarap na magpatuloy. Alam niyo po ang the difference between successful people at yung mga unsuccessful people is, yung mga successful, in spite of many hardships, nagpatuloy sila. Yung mga unsuccessful people, konting hirap, umayaw po sila. Yes, kala nila hindi na sila mahirapan, pero mas mahihirapan ka kapag hindi mo ginawa. Kaya nga mga tatay, kahit nahirapan tayo, magpatuloy tayo. Mga leaders, kahit may mga struggles, magpatuloy tayo. Ang nakataya sa ginagawa natin ay ang maraming kaluluwa at mga tao na pwedeng maligtas because of your faithful service to God. So continue in the work of God, and kaya kapag narinig nyo ang tunog ng trumpeta, pumunta kayo agad dito sa akin. Ang Diyos natin ang siyang makikipaglaban para sa atin. Praise Church family, whatever obstacles na pwede nating maranasan along the way sa ating pag-participate sa ginagawa ni God, allow God to fight for you. Merong pagkakataon ho talaga, gumagawa ka para sa Diyos, pero hayaan mo naman ang Diyos ang gumawa para sa iyo. Hayaan mo ang Diyos ang lumaban para sa iyo. Hayaan mo ang Diyos ang magpalakas para sa iyo. Ikaw na bigay ng bigay ng bigay, hayaan mo naman ang Diyos na magbigay sa iyo upang makatayo ka at makalaban at makapagpatuloy sa buhay. At the end of the day, malalagpasan natin ang lahat ng bagay because of God's help. Amen ho ba tayo doon? Walang madali sa buhay, pero lahat ng hadlang ay pwedeng mapagtagumpayan kung tatayo kang matatag sa pananampalataya, the Lord will fight for me. What will we do? Kapag may maganda tayong ginagawa sa Panginoon, expect opposition. Eliminate obstacles
And then number 3, wow, emphasize the offensive. Diretso, magpatuloy, ano po, at makikita natin ang ganda ng ginagawa ng Diyos. Let me ask our worship team, ano po, naawitin yung huli nating inawit. And then sa group huddle, kahit 5 to 10 minutes, ano po, pag-usapan lang natin ito. Ano yung maganda mong ginagawa at pinagsisikapan ngayon? Kasi ang makakaranas lang naman talaga ng mga struggles, yung may magandang ginagawa. Ang makakaranas lang ng mga problema, yung may malalaking gustong gawin para sa Panginoon. Ang totoo lang mahihirapan ay ang mga taong merong pangarap para sa Diyos, sa bayan, sa pamilya niya, sa community niya. Hindi madali. Pero nasa iyo ang pagsama ng Diyos. Ikaw yung kanyang gustong tulungan. So, ano yung mga hadlang na yung nararanasan ngayon? Pwede po bang huwag din tayo masyado magmadali sa huddle natin ngayon? Pray natin yung kasamahan natin. Maaaring ikaw wala, pero yung kasamahan mo meron. Oo, totoo po yun. Kahit ikaw na nagpe-pray lang para sa kanya, nararamdaman mo yung bigat. Pag may kaibigan ka na may struggle, parang hindi naman ikaw yung may sakit, pero para ka na rin may sakit. Pero mas gusto ko na yung ganun kaysa wala tayong pakialam. Oo, pag nakakakita ako at nakakaring may problema ka, nag-worry din po ako, pero I choose to pray. I choose to pray. Hindi ako natutuwa na may mga lumalaban na halos hindi makalaban. I choose to pray for them. Yung hindi ko kayang gawin sa iyo, kayang gawin ng Diyos na pinaglilingkuran natin ng tapat. Amen? At tapat ang Diyos, makakaya natin ang mga bagay na yan. Pinanalangin mo na ba ang mga ito? Pwede po ba ngayon? Ito lang. Let us make a clear decision and commitment. Whatever happens, I will pray. Hindi ito last resort. This is our first line of defense. Prayer. Wala pang sagot? More prayers. And experience the power of God through prayers. Huwag kang hihinto hanggat hindi mo nararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Ano ang lagi mong alalahanin para makapagpatuloy sa maganda mong ginagawa? Remember God. He will fight for you. Kunyari po, eto yung mga problema, eto yung mga balakid, eto yung malalaking hadlang. Pero along the way, pag nalagpasan natin yan, yun din yung matindi mong kwento sa buhay. Yun din yung matindi mong ipagpapasalamat sa Diyos. Alam niyo po, yung malalaking hadlang, nagpapaganda rin ng kwento yan ng buhay. Pero kapag may nag-testimony, alam niyo sa buhay, wala man lang akong problema. Wala man lang akong naranasang hadlang, walang nakaka-relate. Pero kapag may tumayo, alam niyo, ang hirap. Kumo-connect na agad. Uy, pareho ko rin pala yun na nakakaranas ng takot at pangamba. Mga nanay, wag lang hindi umuwi ang mga anak. Nagpapalpitate na tayo. Ano kaya nangyayari? Ano ko? Kasi, alam mo kaya mo nararamdaman yan? Sobra mo kasing mahal yung anak mo. Di ba yung concern ka kasi? Mga kapatid, malapit na ang mundo, walang pakialam. Pero ikaw na nasa Panginoon, salamat sa Diyos. Ilan ang naniniwala, yung bundok na hindi mo kayang paalisin, kayang tinagi ng Diyos, kayang wasakin ng Panginoon. Gaano man kabigat yung bundok na yan, gaano man kalaking hadlang, ano po? Come on, worship team! Let us praise the Lord muna. Tayo-tayo tayong lahat. Hallelujah. And let us declare, and God will move the mountain. And God will remove it. Come on. Let us praise the Lord. And after that, I will pray for you. Come on. Hallelujah. Can you move the mountain?
tayo ni God na hindi na po sa prayer huddle magpe-pray. Mamaya pa kasi yun eh. Mamaya ikikwento na lang natin yung magandang ginawa. Gusto ni God ngayon tayo na mag-pray. Maganda na may nagpe-pray sa iyo, pero mas maganda kung may pinagpe-pray ka. Kumuha ka po ng 2 o 3 kasama mo. Kung isa hindi makapag-pray, pray for them. Sige po, lapit po kayo. Sige, umalis po kayo sa lugar natin. Kung may bago po kayong kasama, pray for them. Sige po, sige ho. Hallelujah, the presence of God is upon this place. The Lord is ready to listen to all your concerns and prayer. O ano man yung laban sa buhay mo, 3, 4, wala akong problema, pero sa 2 o 3 nagkakatipunan dahil sa aking pangalan, ako ay nasa kanilang kalagitnaan. Kung meron dito na nililid ka ni God na mag-pray, pray po, pray. Kung alam mo may idea ka sa laban ng iyong kapatid, pray for them. Come on, just pray for them. Just pray for them. Hallelujah. Oh, hallelujah. Lord, grabe yung katapatan mo. Lord, makikita kong muli paano ka sumasagot sa panalangin. Lord, makikita kong muli paano ka tumutulong, paano ka gumagabay, paano ka nagpapalakas. Oh, salamat, oh God. Whatever obstacles, opposition, internal man yan or external, we eliminate it in the power of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Come on, kung may karamdaman, pag-pray mo siya, hindi magiging hadlang ang karamdamang ito upang gawin niya yung magandang ipinagagawa ng Diyos. Kung meron dito ang laban mo is financial problem, may meron kang ginagawa pero parang somehow may kakapusan, pray for God's provision in Jesus' mighty name. Pray. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, God. Come on, just minister to one another. Hallelujah. Pray. More prayers. Hallelujah. Oh, thank you, God. Thank you, Jesus. Yes, oh God. Kung sino man dito yung may matinding laban ngayon, in the name of Jesus, samahan, tulungan, gabayan niyo po siya, O Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. I will assure you mga kapatid, nagpe-pray pa lang, pinagpe-pray ka pa lang, lumalakas ka na, may ibang empowerment from the Lord. May ibang kilos ang ating Panginoon. Continue to pray, continue to pray. Pwede pong itaas yung kamay, taas lang po yung kamay lahat ng mga nasa outreach natin. Okay? Praise Church Valenzuela, I speak blessing, even si Pastor JR na mag-i-speak mamaya to minister sa Praise Church Valenzuela in Jesus' mighty name. Let the empowerment of the Holy Spirit be upon you. Mamaya dadalaw ho tayo sa Tondo North, kadadalaw lang natin sa May Kawayan. Nakikita ko po sobrang nakaka-excite yung ginagawa ng Panginoon. I speak ngayon pa lamang, there will be a great visitation and presence of the Holy Spirit upon Tondo North at lahat ng mga outreaches po natin. In the name of Jesus. Kung may mga discouragement, papalitan ng Diyos siya ng courage! Inspiration! Woo! Thank you, God. Lahat yan ite-turn around ni God into something good. Horabasi karahande. Nag-aaral ka ba ngayon pero may mga struggles? Oh, in Jesus' mighty name, patatagin ka ng Diyos. Part of pagmomold yan ng ating Panginoon. Let me pray din sa mga kapatid ko na naghahanap buhay, na nagnenegosyo, may struggle, mahina ang kita. In the name of Jesus, I speak
uncommon favor of God be upon you. Paiisip sa iyo ni God ang wisdom, strategy, adjustment na kailangan mong gawin para grabe mag-prosper yung mga bagay na gusto ni God na pasimulan at patuloy mong gawin. I don't know kung sino dito yung may special request para sa Lord. Baka meron kang in need of healing. May gusto kang gawin pero ang dami mong nararamdaman ngayon. In the name of Jesus, may the Lord protect your body. God, hindi makakaporma ang karamdaman sa katawan ng aking kapatid. I apply the blood of Jesus. Magagawa niya ng buong lakas yung pinagagawa mo sa kanya. Oh, thank you so much, oh God. Panginoon, salamat. Panginoon, lagi niyo pong lagyan ng aming puso ng magandang bagay na pwedeng gawin na makapagpapangiti sa iyo. Ikaw na nakapagpangiti sa Diyos, ihanda mo ang buhay mo sa pagpapalat, biyaya na gagawin ng Panginoon sa iyo na napaka-selfless, sa iyo na napaka-mapaglingkod, sa iyo na mapagparaya, sa iyo na lagi mong iniisip ang kapakanan ng iba at kapurihan ng Panginoon. Walang dahilan para hindi ka bisitahin ng pagpapala at sundan ang biyaya ng ating Panginoon. Oh, thank you God, thank you Jesus. One last thing na lang po mga kapatid. Kahit 3 lang o 4, lapitan mo naman yung kapatid mo and embrace them ng napakahigpit. Kamay sa hindi, wag lang basta yakap. Yakap na mahigpit, kapatid. Di ba yun ang sinasabi mo pa rin pag may problema? Kapatid, yakap na mahigpit. Isang yakap na mahigpit. Isang yakap na mahigpit. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Lord. Hallelujah. Buti na lang binuksan ang ilaw. O ngayon, kitang-kita mo ang laki ng iginanda ng kapatid mo. Wala ka sa palakpak, ibigay natin sa Lord. Come on. Thank you, Jesus. We will continue the work of the Lord. God bless you. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Praise and worship. God bless. God bless.